Thank you, Brother Joe. Good morning. Salamat po sa Panginoon. Narito na naman tayo sa Kanyang salita. At ating pong sampalatayana na nawa ang Diyos po ang magbukas ng ating mga puso at magsalita sa ating mga pandinig ngayong umaga. Nalala ko po noong mga 1960s, meron kaming kapitbahay na si Rudy Gonzales. Siya po ang mister ng aming treasurer sa kumpanyang aming pinagtatrabahuhan, si Tasing Gonzales. At kasama ko rito si Brother Feli, Brother Remy, Sister Bering, mga trabahante sa lugar na yon. At si Rudy, wala siyang trabaho, kundi ang hilig niya ay maghukay ng ginto. Kasama niya si Jimmy, na maliit na tao na mahusay mag-ukulele. At sila ay lihim na maalis, nagpupunta sa mga bundok kasama ng mga Rizaliano. Kasi sila yung mga naghukay ng ginto. At sa tuwing sila ay makakita ng pulbos ng ginto sa ilalim ng lupa, tuwang-tuwa na sila. Talagang nagbubunyi sila. Pero yung kanilang paghukay ng ginto, halos maubos yung pera ni Rudy, kanyang tinatagong kayamanan, at saka si Jimmy, dahil talagang ginagastusan dito ng panahon, sipag, dahil hangad nila, pagka nakita sila ng pulbos ng ginto, alam nila na kailangan pa silang maghukay na malalim sapagkat matatagpuan nila ang kaban ng ginto o kung tawagin, ugat ng ginto. Pero sa kasawiang palad, hanggang sa mamatay si Rudy at maging si Jimmy, wala silang nakuhang kayamanang ginto sa kanilang paghihirap. Na marami po sa ating panahon ngayon, mga tao, naghahanap din sila ng mga kayamanang karunungan, kaalaman, at ito'y ginagamit nila sa mga libro, sa mga pinag-aaralan. Walang tigil sa pag-aaral. Nakuha na yung DDD, BT, LGBT. Pero wala pa rin tigil. Dahil hangad nila magkaroon ng kayamanan ng kaalaman at karunungan. At kadalasan, sila po'y nagtatapos sa mga filosofiya. Ngunit, sa katotohanan, ang banal na kasulatan lamang ang makapagtuturo sa natatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman. At tanging salita ng Diyos lamang ang makapagtuturo na ang totoong kaban ng karunungan at kaalaman ay si Jesucristo lamang. Jesus Christ alone. At yan ang ating paksang pag-uusapan ngayon. Si Kristo ang kaban ng karunungan at kaalaman. At alamin natin ito sa ating babasahing banal na kasulatan, Colossians chapter 2, verse 1 to 3. Colossians chapter 2, verse 1 to 3. Ganito po ang pagkakasabi ng banal na salita. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay ng biyaya ninyo sa simula sa walang hanggan
hanggang ngayon sa aming pong pagpupunyagi tungo sa kabanalan. Patuloy niya kaming tinuturuan at pinapaalam sa kaban ng karunungan at kayamanan, kaalaman upang kami lumago sa kabanalan at kami maging handa pagdating po sa glorification. Patuloy kami dumadalangin, Ama, na magsalita kayo sa pamamagitan ng iyo pong ipinangangaral na salita upang lubos naming makita, marinig at makilala pa ng gusto si Kristo na siyang kaban ng lahat ng karunungan at ng kaalaman. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay-bulay ngayong umaga. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na isinulat ni Pablo ang Colossians sapagkat tinatawag mga taga-Colosas ang mga mananampalataya rito, mga Kristiyano. Sila po'y mga naligtas sa biyaya ng Diyos lamang, tulad natin. Ngunit sila po'y nanganganib dahil lumalaganap ang iba't ibang katuruan sa panahong ito. Walang pagkakaiba sa atin, sa TV, sa iba't ibang mga iglesia, iba't ibang katuruan. At dito po sa kontekstong ito, ang katuruan na lumalaganap dito ay Gnosticism at iba pa upang iligaw ang mga tunay. At masisipag at maiinit ang mga nagtuturo ng ibang karunungan dito sa panahong ito ng Colossians. Kaya nanganganib sila na sila'y mailigaw sa kanilang totoong pananampalataya. Kaya layunin ni Pablo sa aklat na ito na ipakita na si Kristo lamang ang tanging sapat, sentro ng pananampalataya at kaban ng lahat ng karunungan at ng kaalaman. Kailangan tayong tumatag sa ating iisang natanggap na katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nakaraan, tinalakay natin ang kataas-taasan ni Kristo pagdating sa paglikha. And that is Colossians chapter 1, verse 15 to 18. At tinalakay na natin, pagdating ng panibagong linggo, ay ang katastaasan ni Kristo sa katubusan. Walang sino mang maaring pumalag dyan. Yan ay sa chapter 1, verses 19 to 23. At last Sunday, the other Sunday, ay tinalakay natin si Kristo ang sentrong ministeryo at pag-asa ng kaluwalhatian. Chapter 1, verse 24 to 29. At ngayon, nandito tayo sa chapter 2, verse 1 to 3 sa pagpapatuloy ng ating serye sa aklat ng Colossus. At tatalakayin dito natin si Kristo ang kaban ng karunungan at lahat ng kaalaman. Now, ang layunin ng ating message ngayong umaga sa ating kalagitnaan ay upang makamit natin ang kaban ng karunungan. Hindi po sapat yung alam na natin. Hindi po sapat na marunong na tayo, kundi ang kinin natin ang kaban ng karunungan at kaalaman ayon sa isang tapat na tagapagturong nagtataglay ng puso ni Kristo. At alam natin, isa rito na mga tagapagturo ay si Apostol Pablo. At dito sa kanyang katapatan sa pagtuturo ng totoong kaalaman, mga kapatid, siya ay nagtataglay ng tatlong katangian ng isang tapat na tagapagturo tungkol sa kaban ng karunungan at kaalaman na si Kristo. At ito rin dapat ang ating matanggap mula kay Pablo at mula sa mga mangangaral sa ating panahon. So ano-ano ang mga katangiang itong makikita natin kay Pablo na isang tapat na nagtuturo tungkol sa kaban ng karunungan at ng kaalaman. Una, si Pablo po ay nagtaglay ng katangian ng pusong tapat maglingkod. Pusong tapat na maglingkod. At yun ang dapat nating makita sa iglesyang ating dinadaluhan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang basta tayo makikinig sa napakagandang diskurso o matatalinong diskurso o mga matatayog na pananalita.
kailangan tignan natin, tapat ba siya na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos na taglay niya ang puso ni Kristo. Dito po sa ating talata, verse 1, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan. Sa talatang ito, mga kapatid, si Apostol Pablo ay nagsalita at ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig at concern sa mga miyembro sa Colossus. Mga legit na mga miyembro at mga hindi pa nakakakita sa kanya. So wala pa siyang personal na pagkakilala sa mga miyembro rito. So para sa mga mananampalataya sa Colossus at Laodicea, alam nila kung gaano katapat itong si Pablo na magturo ng pangangaral. At dahil sa kanyang katapatan, alam natin siya ay muntik ng mapatay at gustong patayin at gustong patahimikin dahil marami po ang naliligtas kaya siya ay dumating sa kulungan. At siya nakakulong sa sandaling ito. Ngunit siya ay mayroong concern sa lahat po ng mananampalataya kahit hindi pa niya kilala, kahit hindi niya nakikita. Kaya sa atin din, sa ating prayer meeting, pinagpipray natin ng iglesia na hindi natin kilala, kundi dahil lamang sa mayroong nag-request. Pero how much more pa sa mga kapatid natin, kilala natin, ginamit tayong magtayo ng iglesyang ito, hindi natin mabanggit sa panalangin. Ang tunay na puso ng pastor ay may kalinga at concern sa lahat ng mananampalataya, whether kilala mo o hindi. Lalo na sa mga taga-Laodicea at Colossia. Yan po ang puso ng pastor na makikita natin kay Pablo. Siya'y may malaking pagsisikap. Alam niyo po yung malaking pagsisikap, sa Griego po niya na helikos, agon. Agon, diyan po nagsisimula o kinuha ang salita sa English, agony. Helikos, napakalaki, napakalawak. Kaiba naman doon sa mega. Ang mega naman ay napakalaki, pero ito ay heligon. Ibig sabihin, mayroon siyang malawak na concern, pagmamalasakit. At ang kanyang pagmamalasakit, mga kapatid, unawain natin sa ibang gamit niya sa banal na kasulatan, sa kanyang sulat. Pagmamalasakit parang damdamin lamang. Pero the same Greek word ginamit ni Paul sa kanyang sulat, halimbawa sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, tingnan niyo ang pagkagamit niya sa agon, salitang agon. Ang sabi rito ni Pablo, makipaglaban ka sa mabuting pagkakiglaban. Naroon po ang Greek word. Magsikap ka ng buong pagsisikap. Ibig sabihin, yung pagsisikap may kasamang kilos na makipaglaban. At alam natin, si Pablo ay nagkikipaglaban sa mga doktrina ng mga false teachers. Kaya ang sabi ni Paul, makipaglaban ka sa mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng marami. Na makikita natin, the same Greek word na ginamit na ni Pablo sa kanyang mga sulat. Pero sa ibang banda rin, ginamit pa rin ni Paul, kung si Paul ang may sulat ng Hebrew, kaiba naman. Ito po ay sa Hebrews chapter 12 verse 1. The same word o Greek word na ginamit, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibihag sa atin
at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan niya. Takbuhin, the same word. Tulad na makipagpunyagi ka, makipaglaban ka sa katotohanan, ganon din, tumakbo tayo tungo sa karera na dapat nating abutin. So makikita natin ang pagsisikap ni Pablo para ituro ang katotohanan sa mga mananampalataya na ngayon dinadangit ng iba't ibang doktrina sa kanilang panahon. The same with us. Napakaraming doktrina, makataong doktrina, ginagamit lamang ang Biblia mula sa kanilang isipan kung paano nila ito in-exegesis kung tawagin yun, sariling paunawa sa Biblia, kanilang i-apply sa pagtuturo. Si Pablo po ay exegesis mula sa salita ng Diyos, yun ang kanyang itinuturo. At itong pagmamalasakit ng isang tagapagturong nagtataglay ng puso ni Kristo. Hindi lang siya nagbibigay ng pawang information, the background, ano pa man, pero binibigay niya ang pinaka-core ng katotohanan upang ang tao ay mamuhay sa katotohanan, mabago ang kanilang buhay, magkaisa sila sa pag-ibig, magkaisa silang nagdadamayan sa isa't isa upang tumayo sila sa totoong pananampalataya. Malaking pagsisikap, hindi sa laman, kundi sa matinding panalangin at emotional na pag-aalala para sa kanilang spiritual na kalagayan. Tulad ng anak namin, si Samson, nandun siya sa ibang bansa. Hangarin niya na makatulong sa akin para makabili ng gamot sa aking maintenance. Bagamat andyan mga anak ko. Pinayagan ko dahil sa dito wala siyang matagpo ang trabaho. Pero dahil sa kanyang paglayo, hindi ko hangad na siya ay kumita, yumaman, kundi hangad kong siya ay lumago sa kanyang panampalataya, kaya tinutulak namin siya sa ibang iglesia kung saan mayroon sa Dubai, sa Abu Dhabi, at ngayon, nandun siya sa Dubai. Sapagat ang dakila kong, ang hangad ko, pagsisikap ko, ay lumago siya sa kanyang relasyon sa Diyos at hindi siya maagaw ng kamunduhang paniniwala. Yan po yung damdamin ng isang ama sa kanyang anak na ayaw na maligaw, mapahamak ang kanya. Ganon din ang damdamin ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas na kilala niya, bagamat hindi siya nagsimula kundi si Epapras, ngunit kilala niya at hindi sa mga kilala pa. Sapagat sila'y lumalaganap o sila'y nanganganib sa paglaganap ng mga bulaang doktrina. Na upang lumago ka raw as a Christian, hahanapin mo ang karunungan at kaalaman labas kay Kristo. Yan ang Gnostics. Gnosticism, mayroon silang espesyal na karunungan mula sa mga spirits ng mundong ito. At dahil dyan, kung mayroon silang special na knowledge, magtanong ka sa kanya at matatanggap mo ang kaligtasan. Di ba yan ang doktrina ni Eli Soriano? Nasa kanyang lahat ng karunungan. So, ang kanyang layunin, magtanong ka kay Soriano upang mapabilang ka sa kanila. Na sa magitan nun, ligtas ka. Ito po yung Gnosticism sa panahon ni Pablo sa Colosas. Ang layunin niya ay hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng iglesia na huwag silang mailigaw. At ito ay sumasalamin sa puso ng isang tunay na pastor, ang pag-una sa espiritual na kapakanan ng mga pinaglilingkuran. Sa amin, hindi kami nagpipreach para ipakita sa inyo marunong kami mag-preach. Ang layunin namin, mabago ang bawat isa sa ugali araw-araw, maging banal sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan.
Dahil tanging katotohanan lamang ang siyang mag-udyok sa atin na makapamuhay ng pagbabago. That is sanctification, perseverance of the saints. Hindi kami nagbibigay ng impormasyon lang. Well, Sunday school, nagbibigay kami ng information. Pero dapat ipamuhay sa katotohanan. Ito ang karunungang natanggap ni Pablo kay Jesus. Ang puso ni Jesus, puno ng pagmamahal, puno ng pagmamalasakit, at pagpupunyagi para sa kapakanan ng bawat membro ng taga-Kolosas. So yan po yung unang katangian ni Pablo na isang tapat na tagapagturo tungkol sa kaban ng karunungan at kaalaman. Pusong tapat maglingkod. Now, ito'y hamon ko rin sa bawat isa sa atin. Maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Pastor, ano dapat gawin? Maghugas sa plato, sa kusina, ginagawa namin. Ano ba yung talagang hinahanap ng Diyos na tapat na paglingkod? Naalala mo si Mary and Martha? Martha was busy sa kanyang physical na tungkulin, bagamat siya'y tunay na Kristiyano, pero natuon siya sa mga physical lamang. Kailangan natin yan. Pero ang number one paglilingkod ay ang maupo sa upuan ni Kristo sa paanan upang pakinggan ang salita, ang pangangaral. Ang sabi ni Christ, Martha, Martha, ang dami mong pinag-iisip, isa lang kailangan. At ang kailangan na yung ginawa ni Martha, hindi maaagaw sa kanya. Trabaho sa bahay, walang katapusan yan. Tapos magiging maiinit ang ulo ng mga nanay. Pagod na ako, pagod na. Hindi man kailangang pagurin mong sarili, gawin mo lamang ang katungkulan na trabaho. Pero dapat nakasentro tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon, sapagkat yan ang kayamanang magdadala sa iyo sa katatagan ng iyong kaligtasan. Walang katapusin trabaho sa bahay. Mamatay ka na lang, may trabaho pa rin. Pero si Pablo nagsasabi, etong kailangan ninyo. So yun po yung katangian ni Pablo, may pusong tapat na maglingkod. Ikalawa, taglay niya ang katangiang layuning tapat, makipaglaban, makipagpursige, maging masikap. Verse 2. Basahin ko lang ang verse 1 para sa immediate context, sapagkat ang verse 2 ay nagsimula sa upang. Ibig sabihin, may konklusyon. Ang sabi po sa verse 1, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo, at sa mga nasa Laodicea, at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang, yun po yung bugso na konklusyon sa sinabi niya sa verse 1, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig, at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa, at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Na makikita natin sa verse 1, andun yung pagsisikap ni Pablo, pero may layunin. Ang layunin ng kanyang pagsisikap, yung kanyang helikos agon, yung kanyang pakikipagtunggali, pakikipaglaban, at kanyang pakikipagkarera sa katotohanan, ay magkaroon sila ng kaaliwan at pagkakaisa sa pag-ibig. Yan po ang tinuturo ng katotohanan every time na tayo po'y nakikinig ng preaching, ay para tayo i-unite sa isang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa salita. Kailangan natin ng pagkakaisa, sapagkat kung may papasok dito o isa sa atin dito kumukontra sa aral na ating kinagisnan, like for example, pagdating sa worship, dahil sa karunungan natin, nagbibigay tayo o pumapasok tayo ng kaiba, maliban doon sa ating mga napag-aralan.
Regulative principles of worship. Yun po ang dapat nating tayuan. Hindi sa mga uso ngayon, halos karamihan ng iglesia, moderno na. Pero ang salita ng Diyos kailanman hindi magiging moderno. Mananatili siyang ganon sa simulat sa Paul. Kaya doon tayo dapat manghawak. Kung wala po sa Biblia, wag nating gawin. Layunin ito ni Pablo, ito yung kanyang pagsisikap, yung helikos agon niya, ay magkaisang lahat sa pag-ibig. Tino sabi sa verse 2, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig. Yun ang tanging panlaban sa lumalaganap na doktrina na mag-iibigan sa isa't isa. Mayroong pagmamalasakit, huwag ka dyan. Huwag nating pakinggan yan. Yung isa naman, mali ang aral na yan. Tayo po ay nagkakaisa sa ating pinangawakan sa katotohanan. Huwag nating hayaang may makapasok na strains na tila bago. Tila kailangan natin kung wala ito, hindi tayo lalago, hindi tayo dadami. Hindi po yan ang kailangan. Kailangan natin is truth. Magkaisa tayo dyan. Mag-ibigan tayo tungkol dyan. Sila'y mag-ibigan sa isa't isa, hindi nagpapabaya sa kanilang kalagayan. Ang sabi rito ni Pablo, maaliw sila, mapalakas lahat sa katotohanan ang bawat isa. Ang aliw po, comfort na ati pong matatanggap ay nagmumula sa pagkakaisa sa pag-ibig. Walang kontrahan sa ating kung sino yung magaling, kung sino yung mahusay. Dapat may pag-ibig. Tanggapin natin na may pag-ibig ang pinakamahinang miyembro. Sapagkat ang pinakamahinang miyembro, kadalasan dyan tayo bumabagsak, sapagkat nagmamalaki tayo sa ating sarili. At hindi natin napapansin isang mahina. Kung gayong, ang mahina pa ang dapat bigyan natin ng halaga sapagkat yun ang kapaki-pakinabang. Marami sa mga barbilista, talagang malalaki yung katawan. Pero minsan, hindi nila pinahalagaan ang kanilang mga daliri. Walang exercise sa daliri. Pero ang daliri, hindi ka makakapit sa isang bagay kung kulang ka ng daliri. Pinakamalaga para makagaroon ka ng grip. Maliit ang mata, pero napakalaga dapat ingatan. Maliit lamang ang ating ilong, pero napakalagang ingatan ito. Sapagkat kailangan nating huminga. So, mas maliit, mahalaga. At ang kailangan dito ay ang pag-ibig. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, John 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Now, yung bagong utos nito, hindi ito bago, kundi luma, pero naging bago dahil nasa biyaya kay Kristo. Before, batas ito na dapat sundin mo, kung hindi, mamamatay ka. Pero dito, ito'y batas, masusunod mo dahil sa pag-ibig ni Kristo sa iyo. Kaya bago ito sa mga Kristiyano. Hindi ito batas tulad nung una. Isang bagong utos ang inyo'y binibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang batas noon sa panahon ng mga Hudyo ay kinukondem ang kapwa. Kaya nagkakaroon ng division. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew 11:28-29, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lubha sa batas ng mga Hudyo. At kayo'y pagpapahingan ko, mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan. So ito yung kalayaan. Isang bagong utos sa inyo'y binibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minamahal ko kayo at magmamahalan din kayo sa isa't isa. Paano panlaban sa mga false doctrine? 35. Sa pamamagitan to, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. See? Dahil sa pag-ibigan, utos ni Pablo, mag-ibigan kayo, mga kapatid, mag-alalahanan kayo sa isa't isa. Makapasok man ang false doctrine, magigibayan sapagkat nakikita lang matibay ang kanilang pagkakaisa.
Marami pong iglesia na di-divide. At nakakalungkot yun. Pero mabuti rin yun para maalis yung tinik sa laman sa iglesia. Bakit po na-divide? Dahil sa kayabangan, pride, karunungan, walang pagmamahal. Ang minamahal ang sarili. Magaling ako, mahusay ako. Halika kayo, naniwala sa akin. At masakit. Mga Reformed Baptist pa. Because of pride. Kaya sabi ni Kristo, magmahalan kayo upang makita at malaman ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad ko. Tingnan mo si Paul dito, kahit hindi pa niya nakita, hindi niya kilala ang mga mananampalatayang pumapasok po sa Colossians, kanya itong pinagmamalasakitan kasama. At nagpupunyagi si Pablo sa panalangin upang huwag silang madala sa mga maling katuruan. Yan ang totoong puso ng pastor. Hindi sarili ang natataas. Hindi sarili ang tinatayo. Kundi pagmamalasakit sa mga mananampalataya. At ang layunin ni Pablo rito ay magkaroon sila ng katiyakan, ng pagkaunawa sa katotohanan. Ang sabi nga niya rito, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa ng pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pag-uunawa. Kaya si Pablo, pag siya'y nangaral, talaga namang napakalinaw na ipinapayag niya isa. Hindi rumble. Malinaw si Pablo magturo. So ang kanyang pagturo ay hindi lamang basta kaalaman lang, kundi isang matatag na pananampalataya sa bawat mananampalataya. Hindi natitinag kahit sa mga bulaang doktrina. Batay sa pagkaunawa sa Ebanghelyo. So sa gitna ng maling turo, ang matatag na pagkaunawa ang magiging kalasag ng mga Kristiyano laban sa mga bulaang doktrina sa kapaligiran. Kaya ang sabi rito ni Pablo sa kanyang prayer, sila'y magkaroon ng lahat ng kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa. Yan ang nais ni Pablo upang hindi sila mailigaw. Ito ay higit pa sa basta kaalaman, kundi ito'y pananampalataya. At sila'y magkaroon ng hiwaga, ng kaalaman o ng Diyos. Sinong hiwaga? Walang iba kundi si Kristo lamang. Makilala nilang higit si Kristo. At yan ang panawagan natin. Hindi lang basta dadalo tayo, masasiyahan tayo sa pagkikinig, sa awit. No, ang layunin natin sa ating pananambahan, sa iglesia, is to know more Christ. Makilala pa natin si Kristo. Kanina po, kung nandito kay Sunday School, isang karunungan, kaalaman kung sino si Kristo sa Sunday School na tinuturo. Kaligtasan natin ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng Kristo. Siya po'y bumaba upang sundin ng kalooban ng Ama, the highest authority in heaven. At sa kanyang pagbaba, siya ay nagpakumbaba, nagpakababa ng higit sa mga tao upang maglingkod sa tao. Ang kininyang kasalanan ng tao, mamatay siya sa krus bilang kabayaran ng kasalanan nating mga tao. Hindi ito isang lihim na kaalaman na para lamang sa mga elite o sa iilan, kundi isang katotohanan na bukas para sa lahat ng naniniwala. So nakita natin ang katangian ni Pablo dito. Una, katangian niya ay pusong tapat na maglingkod. Ikalawa, katangian niya ay layuning tapat na makipaglaban. At ikatlo, taglay niya ang katangian ng hangaring tapat sa pagtuturo. Hangaring tapat sa pagtuturo. Ito ay makikita natin sa verse 3
Pero basahin natin ng verse 1a at tumuloy tayo sa verse 3. Ganito po sabi, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo, nasa Kanya, verse 3, nasa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Yun po yung hangarin ni Pablo na maituro ang katotohanan. Yun ang pagsisikap ni Pablo na makamtan ng bawat Kristiyano ang kaban ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman na walang iba kundi si Kristo. Halimbawa, binigyan ka ng mapa ng kayamanan. Makita mo ang baol ng kayamanan. Ngayon, nasa iyong mapa. Alam mong mayroong kayamanan. Pero, hindi mo alam kung saan. Ang mapa lamang ang makapagtuturo sa iyo. Ngunit, paano kung mismong mapa ang siyang kayamanan? At paano kung mismong ang paghahanap mo batay sa gabay ng mapa ay kayamanan? Napakalagang bagay na matuklasan ang kayamanan. Ganyan si Kristo, mga kapatid. Ang banal na kasulatan ang siyang mapa sa atin upang matanggap natin ang kaba ng kayamanan. Si Kristo, siya mismo, ay hindi lamang mapa patungo sa karunungan at kaalaman sa Diyos, siya mismo ang kayamanan. Maraming kumikilala kay Kristo, maraming umaangkin na ako'y Kristiyano dahil tinanggap ko si Kristo, pero hindi mo taglay ang kayamanan ng hiwaga ng Diyos sapagkat hindi mo pinalagan si Kristo. Si Kristo mismo ang kayamanan. Ayon sa verse 3 na ating binasa, sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan at karunungan at kaalaman. Pero hindi natin ito pinagtitiyagaan. Sa tuwing mayroong pagtuturo ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo, wala tayo. Dahil ang alam natin, taglay na natin si Kristo, but actually, wala pa. Nandito po tayo sa process ng perseverance of the saints. Wala pa sa atin ang ganap na karunungan at kaalaman. We have to grow. Magpursigi pa tayo tulad ng isang tapat na tagapagturo na sa kanyang pag-aaral, kino-contextualize niya na kung sino yung mga taong nandyan. Sino sila? Sino yung kahinaan? Sino yung hindi madalas dumadalo? Dapat ang mensahe angkop din sa kanya nang sa ganoon mamulat siya sa katotohanan na napakalaga ang salita ng Diyos. Malayo ang pananaw ng isang totoong mangangaral tulad kay Paul. Susulat siya sa Colossus, susulat siya sa Corinthians, Galatians, na-contextualize niya na kung sino mga tao ron. Kaya hindi hiwalay sa pangangailangan ng mga Kristiyano ang sulat ni Pablo. Kailangan nilang maangkin ang kaba ng yaman. Ito ang pinakamalagang pahayag ng tagapagturo. Hindi lang ng mga impormasyon tungkol kay Kristo, kailangan nilang maangkin mismo si Kristo ang siyang hiwaga ng Diyos. Siya ang kumpleto sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang lahat ng karunungan at kaalaman na kailangan natin para sa buhay at kabanalan ay matatagpuan lamang natin kay Kristo. At ito ay sa pamamagitan ng tapat ding mga tagapagturo. Dahil karamihan sa mga turo ngayon, magbigay ka 1,000, tatanggap ka ng 10,000.
Kulang kang pananampalataya, magkakasakit ka, mahina pananampalataya mo. Ganun po ang mga preaching. Pero si Pablo hindi po. Hindi siya kumukuha ng filosofiya ng mga tao. Hindi second hand yung kanyang kaalaman tungkol sa Ebanghelyo. Hindi sa reliyosong ritual at hindi sa anumang bagay na gawa ng tao. Kaya maging si Peter, si Apostle Peter, yun din ang kanyang mungkahi at utos. 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4. Ganito po ang pagkakasabi ni Apostol Pedro, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan. Paano? Sa pagkakikilala sa Diyos at kay Jesucristo na Panginoon natin. That's the only way. Paano tayo sumagana sa biyaya at kapayapaan? To know God and Jesus Christ our Lord. Verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay. Taglay natin ang Word of God. Lahat ng bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalulatian at kapurihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So napakalaga po yung karunungan, kaalaman sa salita ng Panginoon. Taglay natin upang makaiwas tayo sa kabulukan ng mga false doctrines sa mundong ito. At dahil dito, verse 5, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. So andun yung pagpupursigi, pakipaglaban, pakikipagkarera tulad ni Paul. Para saan? Ang sabi diyan sa verse 5, lahat ng makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya. Meaning to say, hindi pa sapat ang ating pananampalataya. Kailangan itong tustusan ng kabutihan at ang kabutihan ng kaalaman and so on and so forth hanggang verse 10. We have to grow. Taglay natin si Kristo upang tayo po'y lumago sa biyaya. Ito ang sagot sa mga maling doktrina sa ating panahon ngayon. Magkaisa tayo sa pag-ibig, sa kapatiran at sa katotohanan. Ang talatang ito ay direktang tugon sa mga maling turo sa Kolosas na nagsasabing kailangan pa ng dagdag kaalaman labas kay Kristo. Marami po ngayon ang parang tipaklong. Alam natin, ng Pentecostal pa tayo, laging binabanggit ito sa preaching, na huwag kayo maging tipaklong, tawid-tawid kung saan-saan para lang makakuha ng kasiyahan. Dapat mag-stay tayo. Gamitin natin ang Acts chapter 2, verse 41 and 42. Ano ba sinabi sa Acts? Ano bang naging kultura ng mga mananampalataya sa time ng mga apostles? Ang sabi rin sa verse 41, lahat ng tumanggap ng salita ni Kristo nagpabautismo. Bakit? Bakit nagpabautismo? At lahat ng binautismon ay idinagdag sa kanilang grupo. Saan? Sa lokal na iglesia. At anong layunan ng iglesia? Verse 42, sila'y nagsisikap sa doktrina ng mga apostol, sa pakikipag-isa sa mga mananampalataya, at pagkamit ng Lord's Supper and prayer meeting. Yan po ang totoong Kristiyano na nagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Dapat, hindi tayo lundag-lundag kung saan natin gustuhin. We have to stay in one local church. Kung alam mong tinuturo dyan ang tunay na salita, walang coated anumang palamuti, mga kapatid, din stay. Diyan ka tinatawag ng Panginoon. Si Kristo lamang ang sapat na kasagutan, kompletong sagot sa ating pangailangan. Minsan, tayo ay may tutulad sa isang taong bulag. At maraming mga pastor ay
hindi ko sinisiraan sila. Pero kung minsan, bulag sa katotohanan. Isang taong bulag, iniharap doon sa napakagandang view, napakalawak, napakagandang tanawin. At alam niya na yun ay lugar na magandang tanawin. At dahil dyan, sinusubukan niyang i-describe ang kagandahan ng lugar na yun. Sa tingin niyo, may bibigay niya ang tamang description, tamang larawan? Gawin niya lahat upang may describe niya sa mga tao kung gaano kaganda ang kapaligiran. Hindi niya kaya dahil bulag siya. Pero kung mayroong isang tao na magturo sa kanya sa bawat paligid kung gaano kaganda, siya mismo sa kanyang pagkabulag magliliwanag mismo sa kanyang paningin, sa kanyang kabulagan kung gaano kaganda at madidescribe niya kung anong kaganda ng tanawin. Si Kristo po ang tanging makapagtuturo sa atin, makapaglalarawan sa atin ng lahat ng kagandahan ng biyaya ng Diyos. Tayo po'y makukonsider as bulag sapagkat hindi natin alam. Malibang ituro sa atin ang totoong karunungan at kaalaman mula kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kailangan lamang taglayin natin ang katangian ni Kristo. Kaya bilang aral, mga kapatid, sa ating pagtatapos, paalala, huwag maghanap ng karunungan labas kay Kristo. Yan ang pagsusumikap na turo ni Pablo sa lahat ng mananampalataya sapagkat tiyak mayroon lamang kapamakan. Lahat ng kayamanan, ng kaalaman, karunungan ay na kay Kristo lamang. Lahat ng kakumpletuhan ay na kay Kristo at yun ang kailangan natin. Hindi sa ano pa mang gawa o katuruan na lumalaganap ngayon sa ating kapaligiran. Tayo manatili sa katotohanan. Huwag matakot, lumaban para sa pananampalataya natin. Kung taglay natin ang karunungan, hindi man buo, pero sapat nating ipaglaban ang katotohanang nagligtas sa atin. Ang pagpapagal sa kaban ay bahagi ng ating paglalakbay bilang Kristiyano. Perseverance of the saints. Ipamuhay natin ang ating natutunan. Ipakita sa buhay natin. Gaya ng sinabi ko sa aking kapatid si Sally, na talagang bagsak na bagsak siya sa kanyang kalagayan. Desperado siya sa kanyang dalawang anak, kay Ruthie at kay Ivy. Sapagkat yung nakasanayan niya na siya may pakinabang kay Ivy, na binibigyan siya lahat ng kanyang luho. Pero at this time, sabi ko, Sally, pinarating ka ng Panginoon dyan upang mismong ikaw ang tutulong sa anak mo. Sapagkat sinasabing siya isang mananampalataya, pero sa kanyang kabiguan, bagsak siya. Hindi siya tumayo sa kanyang pangahawak kay Kristo. Bagsak siya. Ikaw ngayon ang magpakita ng liwanag na nasa buhay mo kung sino si Kristo, matatag kahit may problema, kahit na nabibigo. Sapagkat totoo itong sabihin ko sa inyo mga kapatid, gaano ka mang katibay na Kristiyano, hindi ka ligtas, hindi ka exempted sa matitinding pagsubok. Kailangan lamang nating tumayo at manindigan sa ating pagtitiwala sa Panginoon. At lumapit tayo kay Kristo. Siya ang kaban ng karunungan at kaalaman na kailangan natin. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong anak na si Kristo, na siyang kumpletong kaban ng lahat ng karunungan at kaalaman. Tulungan mo po kami na magtiwala at magsikap, maghanap lamang sa Kanya. In Jesus' name. Amen.